You are more than enough, Lord God. You are more than able, Panginoon. This afternoon, Lord God, let us continue to pour out our hearts, Panginoon, our worship, Panginoon, our exaltation upon your name, Panginoon. We are asking, Lord God, for the presence of the Holy Spirit, Panginoon, this afternoon. Let's continue, Panginoon. Let's continue, church, to bless His name this afternoon. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. Come on, church, let's sing. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God.
Just pakpaan po natin ang Panginoon. Yes, Lord, how great you are, Panginoon. Ikaw po ay dakila, Lord God. Walang kapantay, walang katulad, Panginoon. This afternoon, Lord God, ready our hearts, Panginoon, para sa inyong salita, Lord God. Ready our hearts, Panginoon, sa inyong mensahe sa hapon ito, Lord God. At sama-sama po kami, Lord God, as church, Panginoon, as one, Lord God. We will bless your name. We will glorify your name. Maraming salamat po. And all of God's people say, Amen and Amen. Like all of po, Elder Francis for our scripture reading. Manatili po tayo nakatayo para sa magbasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong basahin ngayon ay mula sa Juan, chapter 1, verse 19 to 34. Ang mga pinuno ng mga Hudyo
Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag ng sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka akong gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsuko sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan. Ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin niyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay isugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagpabautismo? Kayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi niyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag sa tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betanya, sa silangan ng Ilog Jordan, na pinagbautismohan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko na sabihin ko, ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y nagparitong nababautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang pagtotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin. Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang nagpapautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at katotohanan kung siya ang anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi na po tayo po. Maraming salamat po, Brother Francis D. Bar, sa simbahan. I think this is our third Sunday. And of course, today is a special one kasi ito po ay ang ating pong dedication ng ating pong simbahan. And muli nakita ko po dito yung mga dating mukha and I'm so happy na makita ko po kayo. Okay, praise the Lord. And siksik yung ating pong magiging programa ngayong hapon na ito dahil hindi lamang po dedication yung ating pong gagawin, kundi kasama na rin po yung pag-ordain ng ating pong elder. Ayan, yung nagsalita po dito kanina sa scripture reading po natin, si Brother Francis D. Bar. So, i-ordain na rin po natin siya as our elder. Ayan. And for this afternoon ay itutuloy po natin. So, medyo talagang kailangan pang dagdagan ng aircon yung ating pong lugar dahil hindi kakayanin talaga, no, pag marami na po tayo. And praise the Lord kasi meron po siyang mga ginagamit ng mga tao para po mag-provide ng pangailangan ng ating pong simbahan. Amen. Ayan. So, for this afternoon po, mga kapatid, ay itutuloy po natin yung ating pong theme for the month of May. Ayan. So, ang theme po natin ay New Beginnings, a Life Transformed. Ayan. Panibagong simula, isang buhay na binago. Ayan po. And tamang-tama po na ang ating pong theme ay ganito dahil ang ating pong inaaral ngayon ay bagong libro. Okay? Yung John. Ayan. So, tayo po ay nasa first part na po ng chapter 1. And siguro magtataka kayo at magtatanong kayo, why new beginnings? No? Bakit po new beginnings? Kasi nga po, no, sa chapter na ito, sinimulan po ni Juan ang kanyang gospel with his declaration about Jesus Christ. Ano po yung dineclare niya sa chapter 1 verse 1? In the beginning was the Word. Na ang tinutukoy po, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin po niyan, walang duda ng ating pong Panginoong Hesukristo po ay Diyos. Ayan. So, bakit naman po a life transformed? Okay. Bakit naman siya a life transformed? Kasi, 2 Sundays ago, tinanong ko po ang congregation.
Ano po ba sa Tagalog ang transform o transformation? Siyempre, alam po natin kung anong ibig sabihin sa Tagalog. Pagbabago. Oo. Pero ang tanong ko sa kanila, ano yung pinakamalalim na Tagalog ng transformation? So, alam niyo po ba kung ano ang pinakamalalim na Tagalog ng transformation or transform? Sino pong nakakalam? Siyempre, alam na po ninyo yung dati. So, ang pinakamalalim na Tagalog ng transformation ay banyuhay. Oo, banyuhay. Nang ibig sabihin ay bagong anyo ng buhay. Ayan. Kaya tinawag po siya na banyuhay, bagong anyo ng buhay. Kaya tingnan mo yung iyong katabi kung yan ba ay may bagong anyo na ng buhay. Na nakikita ba na ang anyo niyan ay si Kristo? Di ba? Kasi mga kapatid, ang gusto pong mangyari sa buhay natin, yung ating pong goal ay spiritual maturity. At ang ibig sabihin po ng spiritual maturity ay Christ-likeness. Yun po yung spiritual maturity. Christ-likeness. No? Proseso po siya. So, hindi ibig sabihin na dahil tayo po'y matagal na sa simbahan, ay naabot na po natin yung spiritual maturity. No, it's a process. So habang tayo po ay nabubuhay, tayo po ay patuloy na nagmamature. Tayo po ay lumalalim, no, sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ayan. So, welcome po natin si ating pong Pastora Dita. Ayan po. And of course, from Singapore, yung kanya pong anak. Ayan. So, si Sister Tin. Ayan po. So, settle down po natin. Yan. Dito po tayo, Mother, para po malapit po tayo sa aircon. Sige po. Para po mas malamig. Ayan. Okay. Alright. Ayan. Okay. Ayan. So, nandito pa ba kayo? Okay, nandito pa kayo. Okay. And, syempre, yan po yung team natin. No? So, for the whole month of May, yan po yung ating pong pag-uusapan. Okay? Yung new beginnings, a life transformed. Pero ang pamagat ng ating pong message ngayong hapon na ito ay preparing the way in our new home. Ayan. Preparing the way in our new home. Kasi alam naman po natin kung sino yung way. Sino po yung way? Jesus Christ. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya sa pamagitan ng ating pong bagong tahanan na ito, no, ay ating pong ihahanda si Kristo. Nang sa ganoon, marami pong mga tao ang makakakilala sa Kanya. So, paghahanda sa daan sa ating bagong tahanan. Ngayon po, mayroon lang po akong short story. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ngayon ay nagpapatuloy po sa aking pong pag-aaral, schooling. I'm taking Bachelor in Theology. Okay? And marami pa pong mga hindi pa tapos. Okay? Tumigil po ako ng 1 year. Pero for this month, I think second week of April, ay nag-start na po ako uli. And salamat po sa SEE or yung extension program ng PBTS sa Baguio. Meron po silang online program. Kaya hindi ko kailangan na pumunta ng Baguio para doon po mag-aral through online, no? Na ako po ay nag-aaral. And interestingly, mga kapatid, isa sa mga subject na meron kami ngayon ay ang tinatawag na eco-theology. Sabi ko, nagulat ako, meron palang ganung subject, eco-theology. And sabi ng professor ko, bago yan, nakasama lang siya sa bagong curriculum ng mga subjects na yan sa Bachelor in Theology. So, basically, it's all about taking care of our environment. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay may mandato na pangalagaan ang ating pong kapaligiran. Okay? Siyempre, kalikasan. Kasi ang lahat nasa paligid po natin, yan ay nilikha ng ating pong Panginoon at hindi natin kailangang wasakin, abusuhin, sirain, And yun nga po, sa mga gumagamit ng plastic labo, dahil ang plastic po yan ay for so many 100 years, hindi po yan matutunaw. Kaya kung tayo po gagamit ng mga plastic, talagang ang plastic daw po, base din sa aming pag-aaral,
ay nagkukos ng pollution, ng maraming mga impact yan sa environment. Ngayon po, sa subject na iyon, every week, we have to report what we call our observation journal. Okay? Kung ano po ba yung aming pong na-observe sa environment. And this week, ang report po namin is about natural process or natural processes or natural law. Alam po natin, there are, if not thousands, hundreds of natural processes na nangyayari sa ating pong environment. At ang napili ko po na i-report ay simple lang, dahon na nalalagas mula sa puno. Okay? So para isipin niyo, Pastor, ang babaw naman ng observation journal mo, dahon na nalalagas sa puno. Okay? So bakit po napili ko 'yon? Kasi halos araw-araw ako po ay nagwawalis ng dahon. Okay? Kasi naman kung hindi naman ako magwawalis, mapupuno ang garahe ng dahon. Okay? At kailangan. Pero nag-research ako na kailangan gawin nyo ng puno na mag-shed siya ng mga dahon to prolong the life of the tree. Kasi daw, ang dahon, merong mga maliliit na hindi natin makitang mga butas na ang tawag ay stomata. Di ba? Na stomata, yung stomata na yan yung daanan ng tubig na pag nag-evaporate, doon lalabas yung tubig sa dahon. Ngayon, pag hindi tinanggal ng puno ang dahon, madidehydrate, mamamatay siya. So, isa sa mga way para ma-prolong ang buhay ng isang puno, kailangan siyang magtanggal. Okay? Pero, hindi nangangahulugan na dahil tinanggal niya yung dahon, wala na. Di ba mapapansin natin, anong nangyari dito sa puno ito? Wala ng dahon. Akala natin, patay. Pero, buhay na buhay. Yun lang, nalagas lang siya. Pero, alam niyo po ba na sa bagong season, ano napapansin niyo sa puno? Magugulat ka na lang after 2 weeks, wow, ang yabong naman tong punong ito. So, ibig sabihin po, meron na namang umusbong na bagong mga dahon. Ngayon mga kapatid, kung i-relate po natin yan sa ating pong buhay, are you listening? Maring may mga kailangang matanggal na mga dahon sa buhay po natin. Para muling lumago. Di po ba? Biblical yan eh. Di ba may pruning nga na tinatawag. At minsan, ang pruning sa buhay po natin, medyo masakit. Okay? At ang pruning na iyon, o yung pagtanggal ng dahon sa mga puno, ibig sabihin po niya mga kapatid, ay isang pagkakataon na merong uli new beginning. Okay? Maaring ito yung mga old bad habits po natin na kailangan natin tanggalin sa ating pong mga buhay. Katulad ng ating pong church ngayon. Ang dami nating pinagdaanan. Nagsimula po tayo sa isang garahe na napakainit, na napakaliit. Sabi nga ni Kuya Emil kanina, sanay na sanay ko sa masikip. Oo. Pero tingnan po natin, dahil lumaki, masikip pa rin. Amen po mga kapatid? No, masikip pa rin. Dahil yun po yung kaparaanan ng Panginoon, magugulat tayo. Malalakihin niya ang isang lugar. Pero akala po natin lumaki pero masikip pa rin. So ganun din, no? From that training center, we went to ACE na mas malaki, nagkaroon ng pandemic, napunta tayo sa second floor. Actually, ang space po natin, yan lang po yung half na yun, pahaba sa baba, sa second floor. Pero ngayon po nag-times 2 po ang ating pong lugar. Yan. So, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Maring mga kapatid, nawala po ang dahon na iyon. So, hindi po sabihin naging walang silbi po yung kanya pong buhay. No? Hindi po. May iniwan po siyang legacy. Meron po siyang naiwang alaala. At meron pong bagong usbong. Para gusto kong i-relate yun kay Pastor Jude, siyempre.
Na maaaring si Pastor June ay isang dahon na nawala, pero hindi ibig sabihin na dahil siya po ay nalagas, pero nun po, may bagong umusbong. No? May bagong umusbong. Ang pag-dedicate po ng bagong church na ito, ng bagong lugar natin mga kapatid, ay hindi lang po tungkol sa, uy, ang ganda naman ng pintura, ang ganda ng kortina, di ba? Sino po nakapunta na po sa City Hall? So, kitang-kita nyo. Siguro si Atty. Kay, pag pumunta ng Bacoor, makikita niya, ay, parang nasa City Hall lang po. No? Kasi blue na blue po yung atin. Hindi po church, kundi City Hall eh. Pero joke lang, okay? So, church po natin ito. Ayan. Kundi tungkol po ito sa panibagong simula ng ating pong misyon. No? Hindi po nagtatapos yung ating pong misyon. Tayo po ay nagsisimula pa lamang para gawin yung ating pong misyon. Kung inyo pong naalala, 2 months ago, okay, ang ating pong theme is about prepared for difficult times. Alam niyo po ba yun? Prepared for difficult times. And we mourn. Ang para po sa inyong kaalaman, pagdating po sa paggawa po ng theme, si Pastor June po talaga ang gumagawa ng theme. Okay? And he passed away Feb 27. And syempre, bilang mga pastor, part ng pastoral team, hindi namin alam ano na po yung next na theme. Kasi wala na po siya. Nung in-endorse po sa amin yung libro na ginagamit namin as our reference book para po sa preaching po namin, ako po ay laking gulat na, Pastor, alam niyo po ba kung ano mangyayari? Kasi ang kanyang sinulat na theme for March and April, prepared for difficult times. And indeed, naging difficult. Naging difficult sa church, naging difficult po sa atin, nagkaroon po tayo ng adjustment. Dumating yung Middle East war, 'di ba? Nag-alala tayo, nako, ang taas ng bilihin, ang taas ng presyo ng crudo, etc., etc. And yung book na ginamit po natin is about Luke. And Luke is about the suffering of Jesus Christ. Yung kanyang pagdusa, yung kanyang pagpako sa krus. So it's very difficult for his disciples. Pero afterwards, nung siya po ay nabuhay na maguli, after 3 days, alam po natin na yung yung mourning ng mga disciples na yon ay nabago to a mission. Why? Kasi meron siyang pinangako nang sabi niya, ibibigay ko, wait for it, meron akong promise sa inyo, ibibigay ko sa inyo. Ano po yon? Holy Spirit. And nung ibigay, yun nga, no? Yung Passover, na tumungtong ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga tao, sila po ay nag-preach ng gospel. So, dito mga kapatid, sa ating pong binasa, sa John 1:19-34, if you have your Bibles with you, makita po natin dito na si Juan Bautista. Okay? Kilala niyo po si Juan the Baptizer, tama po ba? Okay? Siya po ay nagbabaptize. Pero hindi lamang po yan. Siya po ay nagpipreach. Pagdating po sa kanyang pangalan at that time, very popular siya. Established na po yung kanya pong pangalan. Siya'y bantog. May mga sumusunod sa kanya. May mga disciples siya. Maraming nakikinig sa kanya. Pero you know what? Hindi niya inangkin ang greatness. Never na inangkin ni Juan Bautista, hindi pa pwede ito. Ako lang dapat ang kilala. Okay? Never niyang inangkin yung greatness. In fact, sabi niya, hindi ako worthy na i-baptize si Jesus Christ. Hindi ako worthy na bitbitin yung kanyang sandalyas. So, patunay ito mga kapatid, na nung masabi niya, uy, may parating. Sabi niya, dati hindi ko to kilala, pero ngayon kilala ko na siya.
mag-giveaway na ako. Okay? Merong new beginning. Ang new beginning, sino? Jesus Christ. And nag-giveaway siya. Prepare the way. Yun yung sinabi niya. So, ang sabi niya, ako ang taong isinugo ng Diyos. Na nagpapakita po kung paano maging instrumento po tayo ng transformation ng buhay ng iba. So, sa John 1:19-34, dyan po, the testimony of John the Baptist, and of course, yung declaration ni John na si Jesus is the Lamb of God. Maaring may nawala, pero may umusbong, may dumating. Alam po ni Juan na ang new beginning po ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa isa na tinuturo niya. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ngayon mga kapatid, ngayong i-dedicate po natin ang lugar na ito, hindi lang po tayo nagbubukas ng pinto ng isang gusali. Muli po natin itatalaga ang ating sarili bilang mga taong sinugo ng Diyos para magdala ng transformation sa buhay ng iba. Amen po ba? Yun po yung gagawin po natin. Ngayon, paano po ba maging tagadala ng transformation sa buhay ng ibang tao? 3 points ang aking pong iiwanan sa inyo. First is, point 1 is clarity of identity. Okay? Clarity of identity. Di po ba sa umpisa sa verse 19, nagpadala ang mga religious leaders na mga pare and Levites para tanungin si John the Baptist, sino ka? Pero ang sagot ni Juan, hindi ako ang Kristo, hindi ako si Elias, hindi ako ang propeta o whatsoever. Sino ka? Diba? Sino ka? Pero ang sagot niya, diba? Ako ang taong binanggit ni propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Diba? Ako ang tinig na sumisigaw saan? Sa ilang. Ngayon, ano po ang lesson nitong point 1 of clarity of identity, mga kapatid? Para magkaroon po tayo ng tunay na transformation at maayos na bagong simula, dapat alam po natin yung ating pong identity sa harap ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo kung alam mo ba ang iyong identity. Sino ka? Diba? Siyempre, hindi tayo si Jesus. Diba? Tayo ang tao na sinugo ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pong bagong lugar. Pero nawa, hindi po ito ang magiging focus po natin kasi hindi naman po ito yung ating pong tagapagligtas. Amen po ba? Kundi, yung mga pumupunta po dito sa lugar na ito, mga pumapasok dito sa lugar na ito, ay makita po yung kagandahang loob ninyo. Amen po ba? Diba? So like dyan, ang identity natin sa community na ito ay dapat maging tinig tayo. Maging voice po tayo that points to Jesus Christ. Hindi po ito tungkol sa atin. Point number 2 is the power of Lamb. Ngayon po, the following morning, nakita po ni John si Jesus Christ at sumigaw siya. Anong sigaw niya? Masdan ninyo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong may isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Please take note of this line na sinabi ni John, mga kapatid. Dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Sino po ang mas naunang ipinanganak physically? Si John. 6 months. 6 months ang mas panganay. Kuya ni Jesus Christ si John. Pero bakit sinabi ni John, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak? Ito po ay patunay na kinikilala talaga ni John the Baptist kung sino si Jesus Christ.
that Jesus Christ is the Son of God. Nung unay hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Mga kapatid, dati hindi nyo kilala si Jesus Christ. Amen po ba? Wala kayong relationship sa Kanya. Pero someone, nagpakilala. Sino nagpakilala sa inyo dito kay Jesus Christ? Para kayo ay magkaroon din ng relationship sa Kanya. Meron. No? Merong mga tao na ginamit ang Panginoon para ipakilala si Kristo sa atin. Kaya na-transform yung ating pong buhay, hindi sa taong nagpakilala sa atin, kundi si Kristo po ang nag-transform ng buhay man po natin. Ang transformation, mga kapatid, ng ating buhay ay posible lamang through Jesus Christ. Hindi po ito self-help program na inaalok po ni Juan, kundi isa siyang Savior. At nawa sa buhay po natin, talagang tanggapin natin si Jesus Christ as our Savior because we cannot save ourselves. Amen po ba, mga kapatid? Ephesians 2:8-9, sabi, "For this by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Brothers and sisters, we dedicate this place, yung mga upuan na yan na inuupuan ninyo, yung mga kwarto na gagamitin po ng Sunday School, yung kwarto na yan para po sa prayer room po natin, para po sa isang layunin, ang ipahayag ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At nawa, mga kapatid, ang bawat tao na papasok po sa lugar na ito, yung mga tao na yan, pagod, puno ng guilt, gustong magbago, dapat po matagpuan nila ang kordero ng Diyos sa lugar na ito. Amen po ba, mga kapatid? No? Hindi po pwede na hindi nila makita si Jesus Christ sa lugar na ito. At yun po yung challenge sa bawat isa. It is a new beginning because this is a place of forgiveness. This is a place of restoration. Ang sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. And point 3 is empowered by the Spirit. Sa 32 hanggang 34, mababasa po natin doon na nagpatotoo si Juan. Ano po yung patotoo ni Juan? Nakita niya na ang banal na Espiritu bumaba sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili kay Jesus Christ. Kung si Juan po ay nagbautismo sa tubig, si Jesus po ay magbabautismo sa banal na Espiritu. Alam niyo po, ang taong isinugo ng Diyos, o yung church po natin na sinugo ng Diyos, ay hindi pwedeng umasa sa sariling galing. Kailangan po natin ng empowerment. Kailangan po natin ng presence ng banal na Espiritu Santo. We need the Holy Spirit's empowerment. At ang empowerment ng Holy Spirit ay hindi lang po basta feeling. Hindi po feeling lang ang Holy Spirit. Ito po isang active, aktibong paggawa ng Diyos sa buhay po natin para magawa po natin ang kanyang kalooban. Kaya meron po tayong naririnig na word na puspos. Tama po ba? Puspos po tayo ng banal na Espiritu Santo. Ngayon, ano po ang mga hakbang, steps na dapat ginagawa po natin bilang mga Kristiyano para tayo po ay puspusin ng kanyang presensya, ng Holy Spirit? Number 1, which is foundational, tanggapin natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Kapatid, kung hanggang ngayon, hindi mo tinatanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi tayo pupuspusin ng banal na Espiritu Santo. Sabi ng Ephesians 1:13, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promise of the Holy Spirit. So these are biblical, mga kapatid. At pangalawa,
hingin natin. Ipag-pray po natin. Si dito nagpipray lagi-lagi, everyday. Lord, puspusin niyo po ko ng inyong presensya. Puspusin niyo po ko, Holy Spirit. Mag-request po tayo. Hingin po natin araw-araw. Minsan, hindi po natin nararamdaman ang kapangyarihan niya dahil hindi tayo humihingi. Dapat humihingi po tayo. Sinabi ni Jesus na ang Ama ay handang-handang ibigay ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Luke 11:13, if you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? And third, surrender. Ang empowerment po ay nangyayari kapag hinayaan po natin na siya po ang mag-drive ng ating pong buhay. Sa halip na tayo ang mag-control ng buhay po natin, dapat ang may control ng buhay po natin, walang iba kundi ang ating pong Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Ephesians 5:18, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Sana hindi espiritu ng alak ang nagko-control sa atin, kundi ang espiritu ng Diyos. And number 4, kung gusto po natin na ma-empower tayo ng Holy Spirit, number 4, ibabad natin yung ating pong mga sarili sa salita ng Diyos. Dahil yun po ang fuel po natin para patuloy na ma-empower po tayo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, dahil sa Holy Spirit na nag-empower po sa atin, ano po ang nangyayari sa atin? Yung character po natin nababago. Bakit? Nagkakaroon po tayo ng fruit of the Spirit. Sino po dito makapag-recite ng fruit of the Spirit? Diba? Yung love, joy, peace. Okay? Siyempre, yung talent. May mga spiritual gifts po tayo na binibigay sa atin ng Panginoon para gamitin po natin sa kanyang pong simbahan. Amen po? And of course, yung katatagan po natin na meron po tayong lakas sa gitna ng pagsubok at kahinaan. Ngayon mga kapatid, as we end, ayan, yung conclusion po natin, sa next slide po natin, yun po yung conclusion po natin. Okay? Embrace our identity as the voice. Tayo po ang tinig. I-declare po natin sa iba that Jesus is ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Next. Ayan. Move forward, good things are up ahead. Sino naniniwala dito na merong mangyaring maganda pa sa church na ito? Amen. Ayan. And of course, yun po. Next natin. Sige lang. Ayan. Yung message po natin, nabanggit ko, Jesus is the Lamb of God. And, diba? Yan. Live in the Spirit. Live your purpose. Maraming salamat mga kapatid. And magandang hapon po sa inyo pong lahat. And can we all stand up and let's pray? Dear God, Heavenly Father, we just want to praise you and thank you, Lord, for this afternoon. Maraming salamat po sa